Ang tunog ng nababasag na florera ang pumunit sa katahimikan ng mansyon ng mga Sandoval. Sinundan ito ng isang pigil na sigaw. At ilang sandali pa, isang babaeng nakaunipormeng puti ang humahagulgol na tumakbo palabas ng malaking silid-aklatan. Halos madapa ito sa pagmamadali. Dala ang maliit na bag at ang basag na dignidad. Hindi na ito lumingon pa. Sa loob ng silid, sa gitna ng mga nagkalat na bubog at basang sahig, na natiling hindi gumagalaw ang lalaking nasa wheelchair. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng armrest. Matigas ang kanyang panga. Ang mga mata niya'y malamig na nakatitig sa pinto kung saan dumaan ang babae. Isa pa, isip niya, pang-10. Jetro, anak. Dumating ang kanyang mga magulang, si Don Ricardo at Doña Elena Sandoval. Baka sa mukha ni Doña Elena ang pag-aalala, habang ang kanyang asawa ay napabuntong hininga na lamang, isang tunog na sanay nang marinig ni Jetro. Ano na naman ito, Jetro? Malumanay ngunit may diin na tanong ng kanyang ina, habang maingat na iniiwasan ang mga bubog sa sahig. Hindi sumagot si Jetro. Inilibot niya ang paningin sa marangyang silid. Mga libro mula sa sahig hanggang kisame, mga mamahaling palamuti, mga antigong kasangkapan. Lahat ng ito ay parang nang iinsulto sa kanya. Isang hawla. Isang magandang hawla na gawa sa ginto. Umalis na naman siya, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay pagod na. 10 caregiver sa loob ng 6 na buwan. Wala nang ahensya ang gustong magpadala ng tao rito. Hinarap sila ni Jetro. Isang mapaklang na ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bakit? Dahil ba hindi nila kayang tiisin ang isang baldado? O dahil hindi nila kayang aminin na ang trabaho nila ay walang silbi? Hindi yan totoo, anak, sabi ni Doña Elena, nangingilid ang luha. Gusto ka lang naming tulungan. Tulungan? Tumaas ang boses ni Jetro. Ang lamig ay napalitan ng apoy. Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko ay ang mga binti ko. Ang huling mga salita ay halos isang sigaw. Puno ng sakit at galit na matagal na niyang kinikimkim. Napayuko ang kanyang ina, hindi makasagot. Maging ang kanyang ama ay napaiwas ng tingin, katahimikan. Tanging ang tunog lang ng paghinga nilang tatlo ang maririnig. Iwan niyo na ako, utos ni Jetro. Ang boses ay muling naging malamig at walang emosyon. Nagkatinginan ang mag-asawa bago malungkot na tumango at dahan-dahang lumabas ng silid. Nang muling mag-isa, ipinikit ni Jetro ang kanyang mga mata. Ngunit sa dilim ng kanyang isipan, mas malinaw ang lahat. Isang mabilis na flash, ang boses ni Marco, ang kanyang matalik na kaibigan na tumatawa sa loob ng kotse. Ang biglaang pag-iiba ng usapan, mga matataas na boses, ang pag-agaw sa manibela, ang tunog ng bakal na nagkikiskisan, ang nakakabinging pagbangga, ang sigaw, at higit sa lahat, ang huling nakita niya bago siya mawalan ng malay, ang mukha ni Marco na puno ng takot, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Bago siya iniwan sa nagkawasak-wasak na sasakyan, pagkakanulo. Iyon ang salitang mas masakit pa kaysa sa mga nabaling buto at nawalang pakiramdam sa kanyang mga binti. Idinilat ni Jetro ang kanyang mga mata. Ang galit ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang pagkatao. Ito ang pader na itinayo niya para protektahan ang sarili mula sa awa ng mundo, mula sa awa ng sarili niya. Mula sa kanyang kinauupuan, narinig niya ang boses ng kanyang ina sa labas ng pinto. Kausap ang isang kaibigan sa cellphone. Ang boses nito'y basag at puno ng desperasyon. Hindi ko na alam na Mare, walang tumatagal sa kanya. Para siyang halimaw na nakakulong sa sarili niyang kastilyo. Sandaling katahimikan.
Pero may nakilala ako kanina. Isang babae. Matapang siya. Narinig ni Jethro ang bahagyang pagbabago sa tono ng kanyang ina. Isang hibla ng pag-asa. Napangisi si Jethro, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tapang? Sa isip niya, nakita niya ang mukha ng siyam na babae at isang lalaki na tumakbo palayo sa kanya. Dala ang takot sa kanilang mga mata. Tapang, bulong niya sa sarili, habang ang dilim sa silid ay tila lalong kumakapal. Tingnan natin kung hanggang saan aabot yan. Ang amoy ng mga kandila at sariwang bulaklak ay nanunuot sa hangin. Ngunit para kay Elsek, ito ang amoy ng kalungkutan. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng puntod. Nakaukit doon ang pangalan ng kanyang ina, Lourdes Reyes. Sa ilalim nito, ang mga numerong kumakatawan sa simula at sa wakas ng isang buhay na puno ng sakripisyo. Nay, bulong ni Elsek, ang boses ay halos hindi marinig. Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa pangalan ni Lourdes. Agad niya itong pinunasan na para bang ang pagpapakita ng kahinaan ay isang kasalanan sa alaala ng kanyang matatag na ina. Marami lang pong inaasikaso pagpapatuloy niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Yung mga kapatid mo, ayos naman po sila. Si Berto, malapit nang graduate. Si Nene, laging nangunguna sa klase. Huwag po kayong mag-alala. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay ang bigat na halos magpaguho sa kanya. Ang bigat ng mga bayarin sa ospital na naiwan. Ang bigat ng responsibilidad na maging ina at ama sa kanyang mga kapatid. Pangako ni, sabi niya, habang hinahawakan ng kwintas na bigay nito, ang tanging mamahaling bagay na pag-aari nila. Aalagaan ko sila, hindi ko sila pababayaan. Kakayanin ko po ito. Isang pangako. At para kay Elsek, ang isang pangako ay sagrado. Ngunit ang katotohanan ay isang malupit na kaaway. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na inuupahang bahay, ang unang bumungad sa kanya ay ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Final notice. Kulay pula ang tinta na parang dugo. Binuksan niya ito kahit alam na niya ang nilalaman. Ang halaga ay nakasulat sa malalaking numero. Isang halaga na parang katumbas na ng isang buong buhay. Napaupo siya, pakiramdam niya ay hinihigop ng sahig ang lahat ng kanyang lakas. Kinabukasan, muli siyang sumabak sa paghahanap ng trabaho. Panglimang kumpanya na niya ito sa linggong ito. Panglimang pagtanggi. We need someone with more experience, Miss Reyes. Your qualifications are good, but we're looking for a college graduate. We'll call you. Ang pinakamasakit na kasinungalingan sa lahat. Naglalakad siyang pauwi, pasa ng bigat ng mundo. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa madilim niyang nararamdaman. Dumaan siya sa isang palengke kung saan abala ang lahat. Ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng mga prutas at isda, ang sigla ng buhay, lahat ay tila banyaga sa kanya. At doon niya nakita isang lalaking demotorsiklo ang biglang humarurot at hinablot ang bag ng isang matandang babae na abala sa pamimili. Napatili ang babae, nagkagulo ang mga tao, ngunit walang nangahas na humabol. Maliban kay Elsek, hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Ang pagod at pagkabigo ay napalitan ng adrenaline. Hoy! Magnanakaw! Sigaw niya. Hinabol niya ang motor. Sa isang makitid na eskinita, naipit ito sa trapiko. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang natutunan sa libreng self-defense class na kinuha niya noon. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso ng lalaki, ipinilipit ito, at sinipa ang likod ng tuhod nito. Bumagsak ang lalaki sa semento. Tumilapon ang bag. Mabilis itong dinampot ni Elsek at hinarap ang magnanakaw na namimilipit sa sakit. Subukan mo ulit ito,
Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad pa. Banta niya. Ang boses ay matatag at walang bakas ng takot. Hingal na hingal siyang bumalik sa lugar kung saan naghihintay ang matandang babae na ngayon ay inaalalayan na ng ilang sisero. Inabot niya ang bag. Hija, maraming salamat, sabi ng babae. Nanginginig pa rin ang boses, ngunit puno ng pasasalamat. Siya si Doña Elena Sandoval. Diyos ko, ang tapang mo. Paano kung napahamak ka? Ayos lang po ako, ma'am. Ang mahalaga po, na ibalik ang gamit ninyo. Sagot ni Elsek habang pinapagpagan ng sarili. Tinitigan siya ni Doña Elena mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang lakas sa kanyang mga kilos, at marahil ang bahid ng pangangailangan na hindi niya maitago. Naghahanap ka ba ng trabaho, Hija? Biglang tanong ni Doña Elena. Natigilan si Elsek. Opo. Paano niyo po nalaman? Hindi sumagot si Doña Elena. Sa halip kumuha ito ng isang business card mula sa bag. Kailangan ko ng isang personal caregiver para sa anak kong lalaki. Sabi nito, ang boses ay biglang naging seryoso. Malaki ang sahod. Sapat para mabayaran ang kahit anong utang mo at masuportahan ang pamilya mo. Isang alok na parang hulog ng langit. Ngunit may isang bagay sa tono ni Doña Elena na nagbigay sa kanya ng babala. Pero pagpapatuloy nito, tila nababasa ang kanyang isip. Kailangan kong maging tapat sa'yo. Mahirap ang ugali niya. Napakahirap. Walang tumatagal sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Elsek. Pero kailangan kanya. Kailangan niya ng isang taong kasing tapang mo. Inabot ni Elsek ang card, ang pangalan sa itaas. J.R. Sandoval, CEO, Sandoval Corp. Sa ibaba, isang address sa isang eksklusibong subdivision. Ang bigat ng mga bayarin. Ang pangako sa kanyang ina. Ito na ba ang sagot? Kinagabihan, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya ang mga natutulog niyang kapatid. Ang kanilang mga payapang muka ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng determinasyong kailangan niya. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit. Sumakay siya ng jeep at bus papunta sa address na nasa card. Huminto siya sa harap ng isang malaking gate. Ang taas nito ay parang pader ng isang kastilyo. Sa likod nito, isang mansyon na kasing laki ng isang maliit na hotel. Kinabahan siya. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na malapit nang pumasok sa lungga ng isang leon. Huminga siya ng malalim. Inalala ang mukha ng kanyang ina at pinindot ang doorbell. Dahan-dahan, bumukas ang malaking gate. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Para kay Elsek, ito ang tunog ng isang pintong nagbubukas patungo sa isang bagong pag-asa o marahil patungo sa isang bagong uri ng impyerno. Ang loob ng mansyon ay mas nakakatakot kaysa sa labas. Malamig, malawak, tahimik. Ang bawat yapak ni Elsek sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay umaalingaw-ngaw na parang isang anunsyo na may isang dayuhang nakapasok sa teritoryo ng hari. Sinalubong siya ni Doña Elena na may pilit ng ngiti. Mabutit dumating ka, Hija. Halika, ipakikilala kita sa kanya. Dinala siya nito sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Bago ito kumatok, humarap muna ito kay Elsek. Tandaan mo ang sinabi ko, bulong nito. Huwag mong personalin ang anumang sasabihin niya. At higit sa lahat, huwag kang matakot. Tumango si Elsek, kahit na ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Dahan-dahang binuksan ni Doña Elena ang pinto. Pumasok sila sa isang silid-aklatan na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay nangingibabaw. At sa gitna ng lahat, malapit sa isang malaking bintanang salamin,
na natatakpan ng makapal na kurtina ay naroon siya. Nakaupo sa isang modernong wheelchair si Jethro Sandoval. Nakatalikod ito sa kanila, nakatingin sa labas. Ang tanging nakikita ni Elsek ay ang malapad nitong balikat at ang itim na buhok. "Jethro, anak," malumanay na sabi ni Doña Elena. "May bisita ka. Siya si Elsek Reyes, ang bago mong caregiver?" Putol ni Jethro. Hindi pa rin lumilingon. Ang boses niya ay malalim at malamig na parang yelo. "O baka naman bagong laruan na ipinadala ninyo para may mapaglibangan ako?" Naramdaman ni Elsek ang panginginig sa tabi niya. "Jethro, maging magalang ka." Saway ng ina. Dahan-dahang umikot ang wheelchair at sa unang pagkakataon, nakita ni Elsek ang mukha ni Jethro. Gwapo. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga labing tila laging nakangisi. Ngunit ang mga mata niya ay walang buhay, madilim, at puno ng galit na nakatutok ngayon sa kanya. "So, ikaw ang bago?" tanong ni Jethro. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insektong gumagapang sa kanyang mamahaling sahig. "Opo, sir. Ako po si Elsek," sagot niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Jethro. "Elsek? Anong klaseng pangalan yan? Tunog murang pabango." Hindi nakaimik si Elsek. Ang insulto ay direkta at walang pakundangan. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pamumula ng mukha ni Doña Elena. "Sige na, Mama," sabi ni Jethro. Hindi inaalis ang tingin kay Elsek. "Iwan niyo na kami. Gusto kong masubukan ang bago kong alalay." Nag-aalangang umalis si Doña Elena. Nag-iwan ng isang tingin na nagsasabing, "Pasensya na." Nang silang dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay naging mabigat. Ipinagpatuloy ni Jethro ang pag-aaral sa kanya. Pakiramdam ni Elsek ay hinuhubaran siya, hindi ng damit, kundi ng kanyang tapang. "Nauuhaw ako," biglang sabi ni Jethro. Itinuro nito ang isang pitsel ng tubig at baso sa isang maliit na mesa. "Kuhanan mo ako." Sumunod si Elsek. Kumuha siya ng baso at nagsalin ng tubig. Habang papalapit siya para iabot ito, biglang iginalaw ni Jethro ang kanyang kamay na parang nag-aabot din. Pero sinadya nitong tamaan ang kamay ni Elsek. Natapon ang tubig sa sahig. Nabitawan ni Elsek ang baso na sa kabutihang palad ay hindi nabasag. "Ano ba yan?" sabi ni Jethro. Ang boses ay puno ng pagkainis. "Ang simple-simple ng utos, hindi mo pa magawa ng tama? Tanga ka ba?" Napayukom ang mga kamao ni Elsek sa kanyang tagiliran. Huminga siya ng malalim. "Huwag mong personalin." "Pasensya na po, sir," sabi niya, at kumuha ng basahan para punasan ang sahig. Habang nakayuko siya, narinig niya ang boses ni Jethro sa itaas niya. "Ganyan, diyan ka nababagay, sa sahig, kasama ng mga basura." Iyon na, ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Dahan-dahan siyang tumayo, hinarap ito, at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. "Tapos na po akong maglinis, sir. Ano pa po ang susunod ninyong ipapagawa? Gusto niyo po bang iuntog ko ang ulo ko sa pader? O baka gusto niyong sampalin ko ang sarili ko para mas masaya kayo?" Natigilan si Jethro. Ang nangisi sa kanyang mga labi ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa gulat. "Anong sinabi mo?" "Ang sabi ko po," pag-uulit ni Elsek. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Hindi po ako bayaran para maging punching bag ninyo. Nandito po ako para alagaan kayo. Pero kung ang kailangan ninyo ay isang taong aapihin, maghanap na lang po kayo ng iba." Isang ugat ang umumbok sa noo ni Jethro. Ang galit ay muling bumalik sa kanyang mga mata, mas matindi kaysa kanina.
Sino ka para sumagot sa akin ng ganyan? Sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang isang makapal na libro mula sa lamesang katabi niya at ibinato ito sa direksyon ni Elsek. Hindi ito itinapon para tamaan siya, kundi para takutin siya, para mapasigaw siya, para mapaatras siya. Pero hindi umatras si Elsek. Sa isang mabilis na reflex, iniunat niya ang kanyang mga kamay at nasalo ang lumilipad na libro. Ang bigat nito ay halos magpatumba sa kanya. Ngunit naitayo niya ang kanyang sarili. Niyakap niya ang libro sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Kung gusto niyong may mabasag, sir, sabi ni Elsek. Ang boses ay nanginginig ng bahagya sa galit. Itapon niyo yung mas mahal para sulit ang pagod ko sa paglilinis. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa sigaw. Si Jethro ay nakatulala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang mga magulang niya na pumasok dahil sa sigaw ay nakatayo sa may pinto. Gulat na gulat din. Walang sino man sa mansyong ito. Sa loob ng mahabang panahon, ang nangahas na sumagot at manindigan laban sa kanya. Tinitigan ni Jethro si Elsek mula sa buhok nitong medyo magulo hanggang sa mga mata nitong nag-aapoy at sa mga kamay nitong mahigpit na nakahawak sa libro. Walang takot. O kung meron man, hindi niya ito ipinapakita. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Jethro. Ang galit ay napalitan. Hindi ito paghanga, hindi rin respeto. Ito ay kuryosidad. Isang mabagal na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit iba na ito ngayon. Hindi na ito mapakla. Interesting, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang lahat. Sige, magtrabaho ka? Tumingin siya ng diretso kay Elsek. Ang mga mata nila ay nagkatagpo sa isang hamon. Pero sa isang kondisyon, huwag na huwag kang aalis nang hindi ko sinasabi. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Sandoval ay isang walang katapusang laban ng kalooban. Para kay Jethro, si Elsek ay isang palaisipan, isang pader na hindi niya magiba-giba. Sinubukan niya ang lahat, ang paninigaw, ang pang-iinsulto, ang mga imposibleng utos. Ngunit sa bawat atake niya, may katapat na sagot si Elsek. Hindi bastos, pero matatag. Elsek, ang kape ko masyadong matamis. Reklamo niya isang umaga. Sige po, sir. Sa susunod po, lalagyan ko ng konting pait para bumagay sa mood ninyo. Sagot nito habang kinukuha ang tasa nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Elsek, ayusin mo ang mga libro ko. Alphabetical order ayon sa apelyido ng may akda. Makalipas ang ilang oras, babalikan niya ito at sasabihing, nagbago ang isip ko, ayusin mo ulit ayon sa kulay ng pabalat. Ginawa yon ni Elsek nang walang reklamo. Ngunit kinagabihan, ang TV sa kwarto ni Jethro ay hindi gumagana. Bakit ayaw gumana nito? Inis na tanong niya. Inayos ko po kasi, sir. Ayon sa kulay ng mga botones ng remote. Sagot ni Elsek na may bahagyang nanangiti sa gilid ng labi. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natigilan si Jethro. At pagkatapos ay isang tunog na halos kinalimutan na niya ang kumawala sa kanya. Isang pigil na tawa. Hindi ito isang digmaan. Ito ay isang laro. Isang sayayaw. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin ni Jethro ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Napansin niya kung paano nito kausapin ang mga halaman sa hardin tuwing umaga. Napansin niya ang pag-aalala sa mga mata nito kapag hindi niya nauubos ang kanyang pagkain. Napansin niya ang pagod sa likod ng matatag nitong anyo tuwing gabi kapag inaakala nitong walang nakatingin. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga libro sa pinakamataas na estante, narinig niya itong tahimik na kumakanta.
Isang lumang kundiman. Ang boses nito ay simple ngunit malinis. Ano yan? Tanong niya. Mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Elsek. Paborito po yun ni nanay. Nanay mo? Opo. Itinuturo niya sa akin noong bata pa ako. Sabi nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Jethro ang isang bakas ng kalungkutan na dumaan sa mga mata nito. Isang kalungkutan na pamilyar sa kanya. Pumanaw na po siya. Katahimikan. Hindi alam ni Jethro kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang I'm sorry ay parang mura at walang kwenta. Kaya ka nagtatrabaho ng ganito? Sabi na lang niya bilang isang pahayag, hindi isang tanong. Tumango si Elsek. May mga naiwan po siyang dapat bayaran. At may mga kapatid po akong kailangang pag-aralin. Tinitigan ni Jethro ang babaeng nasa harap niya. Hindi na ito isang kalaban. Hindi na ito isang caregiver. Nakita niya ang isang taong nakikipaglaban din sa sarili nitong paraan. Sa kagustuhang ibahin ang usapan, sinubukan niyang abutin ang isang libro sa pinakatuktok ng estante. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Ipinilit niya ang sarili. Itinulak ang katawan pataas mula sa wheelchair. Ngunit nagkamali siya ng kalkula. Nawalan siya ng balanse. Sir! Naramdaman niya ang pagkawala ng kontrol, ang pagbagsak. Ngunit bago pa man siya tumama sa sahig, may mga braso nang sumalo sa kanya. Ang mga braso ni Elsek. Ang lakas nito ay nakakagulat. Napakaliit niya tingnan, ngunit nagawa nitong saluhin ang bigat niya. Napasandal siya dito. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha nito. Naamoy niya ang banayad na amoy ng sabon at shampoo. Nakita niya ang maliliit na butil ng pawis sa noo nito. At nakita niya ang purong pag-aalala sa mga mata nito. Ang oras ay tila bumagal. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat nito at naramdaman niya ang init ng balat nito sa ilalim ng uniforme. Isang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, isang pakiramdam na matagal nang natutulog. Mabilis na tinulungan siya ni Elsek na makabalik sa kanyang upuan. Pareho silang hindi makapagsalita, parehong umiiwas ng tingin. Kinabukasan, dumating si Mr. Ortiz, ang physical therapist na matagal nang sinusukuan ni Jethro. Sir Jethro, handa na po ba tayong magsimula? Tanong nito na inaasahan na ang dati sagot. Hindi, sabi ni Jethro gaya ng dati. Umalis ka na. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Elsek. Nagbuntong hininga ito. Kinuha nito ang maliit na bag. Saan ka pupunta? Tanong ni Jethro, biglang kinabahan. Uuwi na po, sir. Sagot ni Elsek, hindi nakatingin sa kanya. Sinabi ko po sa inyo, narito ako para alagaan kayo. Pero hindi ko po kayang tulungan ang isang taong ayaw tulungan ang sarili niya. Sayang lang po ang oras ko at ang pera ninyo. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad. Panic. Iyon ang naramdaman ni Jethro. Isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa noong muntik na siyang mahulog. Ang ideya na aalis ito, na hindi na niya muling makikita ang mga mata nitong matapang, na hindi na niya muling maririnig ang boses nitong sumasagot sa kanya. Ang ideya ay hindi niya matanggap. Sandali! Sigaw niya. Huminto si Elsek ngunit hindi lumingon. Huminga ng malalim si Jethro. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang pride, lahat ng kanyang pader. Fine! Sabi niya. Ang boses ay halos pabulong ngunit sapat na para marinig. Gagawin ko. Lumingon si Elsek. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Tinitigan niya ito ng diretso. Gagawin ko ang therapy, pero manatili ka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elsek. Isang tunay na ngiti. At para kay Jethro, ang nangiting iyon ay mas maliwanag
kaysa sa sikat ng araw. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon, sinubukan ni Jethro na tumayo gamit ang parallel bars. Ang sakit ay napakatindi. Bawat hibla ng kanyang mga kalamnan ay sumisigaw. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang mukha. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat ng sarili niyang katawan. Gusto na niyang sumuko. Ngunit sa tuwing titingin siya sa gilid, nandoon si Elsek. Nakatayo, nagmamasid. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng pag-asa. Kaya nagpatuloy siya. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang sigaw. Tiniis niya ang sakit. Hindi niya ito ginagawa para sa kanyang mga magulang. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili niya. Sa sandaling iyon, habang nanginginig at basang-basa ng pawis, inamin niya sa sarili ang katotohanan. Ginagawa niya ito para sa kanya. At ang pag-amin na iyon ay mas nakakatakot. At kasabay nito, mas nagbibigay buhay kaysa sa kahit anong sakit na nararamdaman niya. Ang mansyon na dating isang malamig na bilangguan ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Hindi na maririnig ang tunog ng nababasag na gamit. Sa halip, ang maririnig na lang ay ang mga ungol ni Jethro dahil sa hirap ng therapy at ang palaging nandyan na boses ni Elsek na nagbibigay ng lakas loob. Kaya niyo po yan, sir. Isa pa. Huwag po kayong sumuko. Malapit na. Ang salitang sir ay naroon pa rin, ngunit nawala na ang formalidad. Ito'y naging isang endearment na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga maliliit na sandali na nagpatibay sa isang koneksyon na hindi nila pinangalanan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Jethro, matapos ang isang nakakapagod na sesyon, nagbabasa si Elsek ng isang libro sa isang sulok. Mula sa kanyang kinauupuan, pinapanood niya ito. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag may hindi maintindihan. Ang paraan ng pagkagat nito sa dulo ng daliri kapag malalim ang iniisip. Anong binabasa mo? Tanong ni Jethro. Pinipilit na maging kaswal ang tono. Nag-angat ng tingin si Elsek, bahagyang nagulat. Isang libro po ng mga tula. Sagot nito, ipinakita ang pabalat. Hindi ko alam na mahilig ka sa tula. Lahat naman po ng tao, may mga sikretong hindi alam ng iba, sabi ni Elsek, nakangiti. Kung ganoon, ano ang sikreto ko? Hamon ni Jethro, interesado sa kanyang isasagot. Tumingin sa kanya si Elsek at ang ngiti nito ay naging mas makahulugan. Ang sikreto ninyo, sir, ay hindi naman talaga kayo masungit. Takot lang kayong masaktan ulit. Natigilan si Jethro. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Walang sino man ang nangahas na sabihin yon sa kanya. Dahil totoo, hindi siya nakasagot. Sa halip ibinaling niya ang usapan. Basahan mo ako. At binasahan siya ni Elsek. Ang boses nito na nagbabasa ng mga salita tungkol sa pag-ibig at pag-asa ay naging musika sa kanyang pandinig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa sandaling iyon. Ang pader na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. At sa ilalim ng mga guho, isang bagong damdamin ang nagsisimulang tumubo. Ang pinakamatamis na sandali ay dumating makalipas ang isang linggo. Sa tulong ni Mr. Ortiz at sa pag-alalay ni Elsek, nagawa ni Jethro na makatayo ng mag-isa sa loob ng 3 segundo. 3 segundo lang. Ngunit para sa kanya, iyon ay isang buong buhay. Nanginginig ang kanyang mga binti. Pawis na pawis siya. Ngunit nakatayo siya. At ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Elsek. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig. At ang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi ito luha ng awa. Ito ay luha ng kasiyahan. Napangiti si Jethro.
Isang tunay, malawak na ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha niya. Isang nangiti na para lamang kay Elsek. Naramdaman ni Elsek ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pambihirang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na may nagbago na. Ngunit ang mga sandaling perpekto ay madaling mabasag. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa hardin, isang tunog ng doorbell ang pumutol sa kanilang katahimikan. Ilang sandali pa, isang kasambahay ang lumapit, nag-aalangan. "Sir Jethro, may bisita po kayo." "Sino?" tanong ni Jethro, naiinis sa interrupsyon. Bago pa man makasagot ang kasambahay, isang boses na matamis, ngunit puno ng pagkukunwari ang narinig mula sa likuran. "Ako." Sabay silang napalingon ni Elsek. Nakatayo sa may pinto ng hardin ang isang babae. Matangkad, balingkinita ng katawan, at may mukha na parang kinuha sa isang magazine. Suot nito ang isang mamahaling puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong kutis. Ang mahaba at kulot nitong buhok ay nililipad ng hangin. Si Cassandra, ang kanyang nakaraan. Ang multo na matagal na niyang gustong kalimutan. Ang babaeng nang iwan sa kanya noong panahong kailangan niya ito. Natigilan si Elsek. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Napatingin siya sa sarili niyang suot. Isang simpleng t-shirt at pantalon na pangtrabaho. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na naligaw sa isang piging ng mga hari at reyna. "Jethro, my love." Malamig na sabi ni Cassandra. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Jethro na para bang si Elsek ay hangin lang. "I'm back." Mabilis itong lumapit at yumakap ng mahigpit kay Jethro na halatang nabigla at hindi komportable sa biglaang pagyakap. Dinikit nito ang kanyang labi sa pisngi ni Jethro, nag-iwan ng bakas ng pulang lipstick. Si Elsek ay nakatayo lang doon na parang isang estatwa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang umalis, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Ang lahat ng init at saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakapasong lamig. "Cassandra," sabi ni Jethro. Ang boses ay matigas. Tinanggal niya ang pagkakayakap nito. "Anong ginagawa mo rito?" "To see you, of course." Sagot ni Cassandra. Ang boses ay puno ng drama. Hinaplos nito ang mukha ni Jethro. "Narinig ko ang tungkol sa progress mo. I'm so proud of you, baby. Alam kong kaya mo. Kaya ako bumalik para alagaan ka." Ang salitang alagaan ay tumusok sa puso ni Elsek na parang isang punyal. Iyon ang trabaho niya. Iyon ang ginagawa niya. Sa wakas, tila napansin ni Cassandra ang presensya ni Elsek. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangmamaliit at pagtatasa. Isang kilay nito ang tumaas. "At sino naman itong alalay mo? Bago?" Tanong niya. Ang diin sa salitang alalay ay isang malinaw na insulto. Lahat ng mata ay napunta kay Jethro, naghihintay ng kanyang sagot. Para kay Elsek, ang ilang segundong yon ay parang isang walang hanggan. Ang simpleng tanong ay may bigat na katumbas ng kanyang halaga sa mansyong yon. Sasabihin ba niyang caregiver siya? O sasabihin ba niyang iba pa? Ngunit hindi sumagot si Jethro. Tumingin siya mula sa nagtatakang mukha ni Cassandra patungo sa naghihintay na mukha ni Elsek. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na pilit nitong itinatago sa likod ng isang blangkong ekspresyon. May gusto siyang sabihin, may gusto siyang gawin para protektahan ito. Ngunit ang dila niya ay tila na paralisa. Ang biglaang pagbabalik ni Cassandra ay nagbalik din sa lahat ng alaala ng pagkakanulo at pag-abandona. Para kay Elsek, ang katahimikan ni Jethro ay mas masakit kaysa sa anumang salitang maaaring sabihin ni Cassandra. Ang hindi niya pagsagot ay isang sagot na rin. Isang sagot na nagsasabing, sa huli, siya ay isang empleyado lamang, isang tagapag-alaga.
Ako po ang caregiver niya. Si Elsek na mismo ang sumagot. Ang boses ay matatag, ngunit walang emosyon. Yumuko siya ng bahagya. Kung wala na po kayong iuutos, Sir Ma'am, maghahanda na po ako ng tanghalian. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa loob ng bahay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pinunasan niya ito agad, galit sa sarili. Bakit siya nasasaktan? Bakit siya umaasa? Trabaho lang ito, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Trabaho lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kasinungalingan yon. Mula sa hardin, sinundan ni Jethro nang tingin ang papalayong si Elsek. Isang pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Gusto niya itong sundan. Gusto niyang magpaliwanag. Ngunit si Cassandra ay nakakapit sa kanyang braso. Bumubulong ng mga matatamis na salita na para sa kanya ay lason. Ang multo ng kanyang nakaraan ay bumalik. At sa pagbabalik nito, dala nito ang isang anino na nagbabantang takpan ang liwanag na kasisimula pa lang niyang makita. Ang pagdating ni Cassandra ay parang isang mabangong lason na unti-unting kumalat sa buong mansyon. Sa harap ng mga magulang ni Jethro, siya ay isang anghel, isang nagsisising kasintahan na bumalik para itama ang kanyang mga pagkakamali. Kasalanan ko po ang lahat, tito, tita, sabi niya isang hapunan habang may peking luha sa kanyang mga mata. Natakot lang po ako, masyado pa akong bata noon. Pero ngayon, handa na po akong bumawi kay Jethro. Dahil sa galing niyang umarte, nakuha niya ang simpatya ni Doña Elena. Ngunit si Jethro, na minsan nang nasaktan, ay nanatiling may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid. Pinag-aaralan ang bawat kilos nito. Si Cassandra ay isang dalubhasa sa pagmamanipula. Ginawa niyang miserable ang buhay ni Elsek sa mga paraang tila hindi sinasadya. Isang araw, habang nag-eehersisyo si Jethro sa therapy room, sinadya ni Cassandra na magdala ng isang mamahaling vase na puno ng bulaklak. Para mas gumanda ang paligid mo, love, sabi niya. Ipinatong niya ito sa isang maliit na mesa na malapit sa daanan. Nang dumaan si Elsek, dala ang tuwalya at tubig para kay Jethro. Sinadyang gumalaw ni Cassandra, dahilan para masagi ni Elsek ang mesa. Bumagsak ang vase. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Oh my God! Sigaw ni Cassandra. Nakatakip ang kamay sa bibig. Tumingin siya kay Elsek na may halong awa at pagkainis. Elsek, anong ginawa mo? That was an antique. Pero, it's okay. Kasalanan ko. Hindi siguro sanay si Elsek sa mga ganitong bagay. Pasensya na, Jethro. Sa pamamagitan ng pag-ako sa kasalanan, mas lalo niyang idiniin si Elsek. Nakita ni Jethro ang pamumula ng mukha ni Elsek habang tahimik itong nagpupulot ng mga bubog. Gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ginagamit din ni Cassandra ang bawat pagkakataon para magtanim ng duda sa isipan ni Jethro. Mag-iingat ka sa kanya, Jethro, bulong nito isang gabi habang tinutulungan si Jethro na magbasa. Masyado siyang simple at tahimik. Minsan ang mga ganyang tao ang pinakadelikado. Baka may iba siyang motibo sa paglapit sa'yo. Isipin mo, malaki ang sahod niya, di ba? Ang mga salitang yon ay parang mga tinik. Kahit alam ni Jethro na hindi totoo, hindi niya maiwasang mag-isip. Ang lason ay unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Binubuhay ang kanyang mga lumang takot sa pagkakanulo. Ang relasyon niya kay Elsek ay nanlamig. Ang mga dating biruan ay napalitan ng formal na utos. Ang mga dating makahulugang tinginan ay napalitan ng pag-iwas. Nasasaktan si Jethro sa distansyang namamagitan sa kanila. Ngunit ang pride
At ang duda na itinanim ni Cassandra ay pumipigil sa kanya na gumawa ng unang hakbang. Si Elsek naman, sa bawat araw na lumilipas, ay lalong nararamdaman na nawawala na siyang lugar sa mansyon. Ang kanyang trabaho ay naging trabaho na lang ulit. Ang koneksyon na inakala niyang nabuo ay parang isang panaginip na naglaho pagkagising. Isang gabi, hindi makatulog si Cassandra. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang silid para manigarilyo. Iniisip ang susunod niyang hakbang. Kailangan niyang mapabilis ang mga bagay-bagay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Hello," sagot ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Ang boses ni Marco. "Nasa loob na ako," ulat ni Cassandra. Ang boses ay malamig at walang bahid ng lambing na ipinapakita niya kay Jethro. Pero mas mahirap kaysa sa inakala ko. Nandito pa rin yung caregiver at mukhang may something sa kanila. "Gawan mo ng paraan," utos ni Marco. "Kailangan mong makuha ulit ang tiwala niya. Kailangan nating makuha ang access sa safe niya. Nandoon ang original na kopya ng mga dokumento na pwedeng magdiin sa akin. At kailangan nating gawin yun bago pa man siya tuluyang makalakad at bumalik sa kumpanya." "Madaling sabihin para sa'yo," inis na sagot ni Cassandra. "Samantala, ako ang nahihirapan dito. Nagtitiis sa isang baldado." "Magtiis ka," maring sabi ni Marco. "Gawin mo ang dapat mong gawin. Paalisin mo ang babaeng yan. Isipin mo na lang ang milyones na makukuha natin kapag napasa atin ang lahat." Nagbuntong hininga si Cassandra. "Oo, Marco, konting tiwala lang. Mapapasa atin din ang lahat." Hindi nila alam. Sa kabilang bahagi ng hardin, si Elsek ay nagdidilig ng mga halaman. Isang gawain na ginagawa niya para pakalmahin ang sarili. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Sapat lang para makilala ang boses ni Cassandra. "Oo, Marco. Mapapasa atin din ang lahat." Napatigil siya. "Marco? Hindi ba't yun ang pangalan ng kaibigan na nag-tridor kay Sir Jethro? Bakit kausap ni Cassandra si Marco? At ano ang ibig sabihin ng mapapasa atin ang lahat?" Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. May mali. Isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, sinubukan ni Elsek na kausapin si Jethro. Hinintay niya ang pagkakataon na wala si Cassandra sa paligid. "Sir," sabi niya habang tinutulungan itong uminom ng gamot. "May gusto po sana akong sabihin." Tumingin sa kanya si Jethro. Ang mga mata ay malamig. "Ano yon?" "Tungkol po kay Ma'am Cassandra." Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. May dalang isang tray ng tsa. Ngumiti ito ng matamis. Ngunit ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Elsek. "Oh, am I interrupting something?" tanong nito. "Hindi." Mabilis na sagot ni Jethro. Wala namang sinasabing importante si Elsek. Tumingin siya kay Elsek. "Ano na ulit yon? Tapos ka na ba?" Ang mga salita ni Jethro ay tumama kay Elsek na parang yelo. Nawala ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Paano niya sasabihin ang kanyang narinig kung mismong si Jethro ay ayaw makinig? Napayuko na lang siya. "Wala po, sir. Tapos na po ako." Habang papalabas siya ng silid, nakita niya ang matagumpay na ngisi sa mga labi ni Cassandra. Sa sandaling iyon, alam ni Elsek na hindi lang ito simpleng selos. Isa itong laban. At kailangan niyang mag-ingat dahil ang kalaban niya ay isang ahas na nagbabalat kayong anghel. Alam ni Cassandra na malapit nang maubos ang kanyang oras. Napapansin niyang sa kabila ng panlalamig ni Jethro, may isang bahagi pa rin nito na nagtitiwala kay Elsek. Kailangan niya ng isang pinal na dagok. Isang bagay na sisira sa tiwalang yon nang walang anumang duda. At ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang mamahaling diamond necklace. Ito ay regalo pa ni Jethro kay Cassandra noong sila pa.
Isang simbolo ng nakaraan na ngayon ay gagamitin niyang sandata. Isang umaga, ang buong mansyon ay ginulantang ng malakas na sigaw ni Cassandra mula sa kanyang silid. Nawawala. Nawawala ang kwintas ko. Nagmadaling pumasok ang mga kasambahay, si Doña Elena at si Jethro na itinutulak ang sarili sa wheelchair. Si Elsek na naghahanda ng almusal ay sumunod din, nag-aalala. Nakita nila si Cassandra na umiiyak sa gilid ng kama. Ang mga drawer ng kanyang aparador ay nakabukas at ang mga laman ay nakakalat. Anong nangyari? Tanong ni Doña Elena. Ang diamond necklace ko po, tita. Yung bigay sa akin ni Jethro, pamana pa po yun ng lola ko. Pagsisinungaling niya habang tumitingin kay Jethro na para bang humihingi ng tulong. Hindi ko mahanap. Sigurado akong dito ko lang nilagay. Ang salitang pamana ay nagbigay ng bigat sa sitwasyon. Nag-utos si Doña Elena na halughugin ang buong silid. Walang nakita. Baka naman may nakapasok na magnanakaw? Sabi ng isang kasambahay. Imposible, sabi ng head butler. Walang ibang pumasok sa kwartong ito maliban sa mga taga rito. Biglang tumingin si Cassandra kay Elsek na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Ang tingin niya ay puno ng paghihinala. Siya, sabi ni Cassandra. Itinuturo si Elsek. Nakita ko siyang pumasok dito kaninang umaga para maglinis. Lahat ng mata ay napunta kay Elsek. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. Naglinis lang po ako, ma'am. Hindi po ako kumuha ng kahit ano. Talaga ba? Sabi ni Cassandra, tumatayo. Ang mga mata ay namumula sa kunwaring galit. Jethro, hindi ba't sinabi ko sa'yo? May iba siyang motibo. Pera lang ang habol niya. Cassandra, maghunos dili ka. Saway ni Jethro. Ngunit baka sa boses niya ang pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Elsek na parang naghahanap ng kasagutan. Halughugin niyo ang gamit niya. Utos ni Cassandra. Hindi natin pwedeng gawin yan, sabi ni Doña Elena. Walang ebidensya. Kung wala siyang itinatago, hindi siya matatakot. Giit ni Cassandra. Tumingin siya kay Elsek. Pumapayag ka ba, Elsek? O aamin ka na lang? Ito ay isang bitag. Kung tatanggi si Elsek, magmumukha siyang guilty. Kung papayag siya, binibigyan niya ng kapangyarihan ang mga akusasyon ni Cassandra. Tumingin si Elsek kay Jethro, naghihintay na ipagtanggol siya nito. Ngunit si Jethro ay tahimik lang. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at lumang sakit. Ang imahe ng pagkakanulo ni Marco ay bumabalik sa kanyang isipan. Sa huli, tumango si Elsek. Sige po, haluhugin na iyo ang kwarto ko. Pumunta sila sa maliit na silid ni Elsek sa servants' quarters. Simple lang ang laman. Isang kama, isang maliit na aparador. Habang hinahalongkat ng head butler ang kanyang mga gamit, si Elsek ay nakatayo sa gilid. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap nilang lahat. At doon, sa ilalim ng mga luma niyang damit, sa loob ng isang maliit na bulsa ng isang lumang jacket, kumislap ang isang bagay. Kinuha ito ng butler at itinaas, ang diamond necklace. Isang kolektibong gasp ang narinig sa silid. Si Cassandra ay napahagulgol. Si Doña Elena ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Si Elsek ay natulala. Ang kanyang mundo ay gumuho. Hindi akin yan. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sinungaling, sigaw ni Cassandra. Magnanakaw. Hinarap ni Elsek si Jethro. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, humihingi ng isang katiting na paniniwala. Sir Jethro, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po yan magagawa. Tinitigan siya ni Jethro. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng nabuong koneksyon, lahat ng sandali
Lahat ay natabunan ng isang alon ng duda at lumang sakit. Ang lason ni Cassandra ay tuluyan ng kumalat. Nakita niya sa mukha ni Elsek hindi ang babaeng nagpatatag sa kanya, kundi ang isa na namang taong sasaktan at iiwan siya. Akala ko iba ka, sabi ni Jethro. Ang boses niya ay walang emosyon, mas malamig pa kaysa sa yelo. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Elsek. Pera lang din pala ang habol mo, katulad ng lahat. Iyon na ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa ni Elsek. Ang sakit ay napakatindi na hindi na niya naramdaman ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi na siya nagsalita, hindi na siya nagpaliwanag. Para saan pa? Ang taong pinakamahalaga ay hinusgahan na siya. Palayasin na yan, utos ni Cassandra. Hindi, sabi ni Doña Elena na kahit papaano ay may awa pa rin. Hindi natin siya ipapakulong, pero kailangan mo nang umalis, Elsek. Tahimik na inayos ni Elsek ang kanyang mga gamit, ang kaunting damit, ang larawan ng kanyang ina. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hindi niya dala ang kanyang payong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan, na para bang ang lamig nito ay kayang pawiin ang apoy ng sakit sa kanyang dibdib. Hindi na siya lumingon pa. Mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, pinanood ni Jethro ang papalayong anyo ni Elsek hanggang sa lamunin na ito ng ulan at dilim. Sinara niya ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Sa isang iglap, sinuntok niya ang salamin ng bintana. Kumalat ang dugo. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Pumasok si Cassandra, isang matagumpay na ngiti, ang nakatago sa likod ng isang malungkot na maskara. "It's for the best, love," sabi nito. Hinahaplos ang kanyang balikat. Hindi sumagot si Jethro. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at humalo sa dugo sa kanyang kamay. Nakuha na niya ang gusto niya, ang mapag-isa. Ngunit ngayon, ang pag-iisa ay mas masakit at mas mabigat kaysa kailanman. Ang katahimikan ay muling bumalik sa mansyon ng mga Sandoval, ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang puntod. Wala na ang mga biruan, wala na ang mga tula, wala na ang boses na nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing therapy. Wala na si Elsek, naging mas malala pa si Jethro kaysa dati. Itinigil niya ang kanyang physical therapy. Madalas siyang nakakulong sa silid-aklatan, napapaligiran ng dilim at ng bote ng alak. Si Cassandra ay palaging nasa tabi niya. Sinusubukang pasayahin siya, ngunit ang presensya nito ay parang langis, na lalong nagpapaliyab sa kanyang inis. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya kay Elsek. Ang hardin kung saan sila nag-almusal. Ang therapy room kung saan niya unang nakita ang luha ng kasiyahan sa mga mata nito. Ang pasilyo kung saan niya ito unang sinigawan. Ang alaala ng kanyang mga huling salita. Pera lang din pala ang habol mo, katulad ng lahat. Ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. May isang bahagi sa kanya na gustong maniwala doon dahil mas madaling tanggapin ang galit kaysa sa sakit ng pagsisisi. Ngunit may isang bahagi rin na sumisigaw, nagsasabing may mali. Isang gabi, hindi na naman siya makatulog. Inikot niya ang kanyang wheelchair sa loob ng silid, walang patutunguhan. Napadaan siya sa maliit na aparador kung saan dating nakalagay ang mga gamit ni Elsek para sa pag-aalaga sa kanya. Binuksan niya ito. Hindi alam kung ano ang hinahanap. Sa loob, naiwan ang isang maliit, kupas na notebook. Kinuha niya ito. Ito ang lumang notebook ni Elsek. Binuklat niya. Nakalista doon ang lahat ng kanyang gastusin. Bigas, 150.
Baon ni Nene, 50. Pamasahe, 28. At sa isang hiwalay na pahina, isang listahan ng mga utang sa ospital at ang mga petsa at halaga ng bawat hulog na naibayad niya. Ang bawat sentimo ay nakalista. Ang bawat piso ay pinagkakasya. Napatingin si Jethro sa mga numero. Ang babaeng maingat na naglilista ng kanyang 20 pesos na pamasahe, nagnakaw ba ng isang kwintas na nagkakahalaga ng milyones? Hindi magtugma. Isang malakas na pagdududa ang tumama sa kanya. Isinara niya ang notebook, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paano kung nagkamali siya? Kinabukasan, ang duda ay naging isang halimaw sa kanyang isipan. Pinagmasdan niya si Cassandra. Ang paraan ng pagngiti nito, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang braso. Lahat ay tila isang pag-arte. Habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, napadaan siya sa silid kung saan natutulog si Cassandra. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Narinig niya ang boses nito. Mahina ngunit galit. May kausap ito sa cellphone. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang wheelchair. Nagtatago sa gilid ng pader. Huwag kang mag-alala, Marco. Wala nang ebidensya. Tiyakin mo lang na hindi na siya makakalapit pa kay Jethro. Ayokong masira ang lahat dahil sa aksidenteng yon. Ang pangalang Marco ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Jethro. Ang aksidente. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagbabalik ni Cassandra, ang pagkawala ng kwintas, ang mga salita nito na nagtatanim ng duda, ang pagtawag nito kay Marco. Isa itong malaking sabuatan. At si Elsek? Si Elsek ay isang inosenteng biktima na naipit sa gitna. Isang nakakapasong galit ang pumalit sa kalungkutan sa kanyang dibdib. Galit hindi lang kay Cassandra at Marco, kundi sa sarili niya. Hinayaan niyang bulagin siya ng sarili niyang sakit. Hinayaan niyang husgahan ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. Itinaboy niya ang kanyang liwanag. Sa sandaling iyon, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi na siya ang baldado at sawi na Jethro. Dahan-dahan siyang umatras, maingat na hindi makagawa ng ingay. Bumalik siya sa kanyang silid, isinara ang pinto at kinuha ang kanyang cellphone. Hindi niya tinawagan ng pulis, hindi pa. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niya ng plano. Dinial niya ang numero ng kanyang personal na abogado at pinagkakatiwala ang kaibigan. David, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakakakilabot na lamig. Kailangan ko ng pabor, isang malaking pabor. Anything for you, Jet? Anong nangyari? Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Cassandra at sa bawat galaw ni Marco sa nakalipas na taon. Bawat tawag, bawat bank transaction, lahat. Natahimik si David sa kabilang linya, marahil ay nabigla sa bigat ng hinihiling niya. Jethro? Seryoso ba ito? Oo, sagot ni Jethro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Sa labas, kung saan huli niyang nakita si Elsek na naglalakad sa ulan. Mas seryoso pa sa buhay ko. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang mga binti na walang buhay. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na may peklat mula sa pagsuntok sa salamin. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para lumaban. Hindi lang para sa kanyang kumpanya, hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para kay Elsek. Sa loob ng isang linggo, si Jethro ay naging isang ganap na ibang tao. Muli siyang nagsimulang mag-therapy, mas matindi at mas may determinasyon kaysa dati. Sinimulan niyang basahin muli ang mga ulat mula sa kanyang kumpanya. Sa harap ni Cassandra, nagpanggap siyang unti-unti nang bumabalik sa dati na kinakain ang lahat ng kasinungalingan nito. I'm so happy you're getting better, love, sabi ni Cassandra habang nakayakap sa braso niya.
It's because of you, sagot ni Jethro. Isang ngiti ang nasa labi ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Sa likod ng mga ngiti at papuri, si Jethro at ang kanyang abogadong si David ay abala sa pagbuo ng isang bitag. Bawat gabi, tumatanggap siya ng mga update, mga bank records na nagpapakita ng malalaking transfer ng pera mula sa kumpanya papunta sa isang offshore account ni Marco. Mga phone records na nagpapatunay sa daan-daang tawag sa pagitan ni Marco at Cassandra. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang recording mula sa isang private investigator na nagpanggap na driver ni Marco kung saan malinaw na pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-aayos sa mga dokumento sa safe ni Jethro. Nang handa na ang lahat, isinagawa ni Jethro ang kanyang plano. Isang umaga, tinawag niya si Cassandra. Ang mukha niya ay puno ng pagod at pagkatalo. "Hindi ko na kaya, Cass," sabi niya. Ang boses ay basag. "Pagod na ako. Ayoko nang isipin ang kumpanya. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Kasama ka." Ang mga mata ni Cassandra ay kumislap sa tagumpay, ngunit itinago niya ito sa likod ng isang nag-aalalang ekspresyon. "Anong ibig mong sabihin, love?" "Ibibigay ko na ang pamamahala kay Marco," sabi ni Jethro. "Siya naman ang kasama ko mula sa simula. Tatawagan ko siya para pumunta rito. Gusto kong magkaroon ng formal na turnover at gusto kong nandoon ka bilang saksi." Halos hindi makapaniwala si Cassandra sa narinig. Eto na, ang katuparan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Dumating si Marco sa mansyon kinahapunan. Suot niya ang isang mamahaling suit. Ang muka ay nagpapanggap na nag-aalala, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang kasakiman. Nagkita sila sa conference room ng mansyon. Nakaupo si Jethro sa dulo ng mahabang mesa, nasa wheelchair. Sa magkabilang gilid niya ay sina Marco at Cassandra. Sa ibabaw ng mesa ay isang makapal na folder ng mga dokumento at isang ballpen. "Salamat sa pagdating mo, Marco," sabi ni Jethro. Ang boses ay mahina. "Gaya ng sinabi ko sa telepono, ipinapaubaya ko na sayo ang lahat. Pirmahan mo na lang ito at sayo na ang Sandoval Corp." Itinulak niya ang folder papunta kay Marco. Nagkatinginan sina Marco at Cassandra. Isang mabilis at matagumpay na sulyap. Kinuha ni Marco ang ballpen. "Makakaasa ka, Jethro," sabi niya. "Aalagaan ko ang pinaghirapan mo." Habang papalapit ang dulo ng ballpen sa papel, biglang nagsalita si Jethro. "Pero bago yan," sabi niya. Ang boses ay biglang naging matatag at malinaw. "May gusto muna akong ipapanood sa inyo." Sa isang pindot niya sa remote control, umilaw ang malaking screen sa likuran niya. Ang unang lumabas ay mga kopya ng bank statement, mga arrow na nakaturo sa mga illegal na transaksyon ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Ano to, Jethro? Isang biro." Hindi sumagot si Jethro. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang phone records ni na Marco at Cassandra. Namutla si Cassandra. "Jethro, stop this! Anong kalokohan ito?" At pagkatapos, ang huling dagok. Isang audio file ang tumugtog. Ang malinaw na boses ni Marco at Cassandra na pinag-uusapan ang kanilang plano. "Paalisin mo ang babaeng yan." "Huwag kang mag-alala, Marco. Ayokong masira ang lahat dahil sa aksidenteng yon." Napatayo si Marco. "Patayin mo yan," sigaw niya. "Bakit, Marco?" tanong ni Jethro. Dahan-dahang umikot para harapin sila. "Natatakot ka bang marinig ng lahat kung paano mo ako tinraidor? Kung paano mo sinadyang ibangga ang kotse para mapagtakpan ang pagnanakaw mo?" "Hindi totoo yan," sigaw ni Cassandra. "Gawa-gawa mo lang yan lahat." "Talaga ba?" sabi ni Jethro. "Kung ganoon, bakit narito ang kwintas mo?" Ibinukas ni Jethro ang kanyang palad. Naroon ang diamond necklace. "Nakuha ko sa pawn shop
kung saan mo ito isinangla 2 linggo bago mo sabihing ninakaw ito ni Elsek. Mukhang mas kailangan mo pala ng pera kaysa sa kanya. Sa puntong yon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga magulang ni Jethro, si David, at 2 pulis. Gumuho ang mundo ni na Marco at Cassandra. "Ako lang ba?" Sigaw ni Marco. Itinuturo si Cassandra na parang isang baliw. "Plinano nating 2 ang lahat, simula pa nung bumalik ka. Ikaw ang nagtanim ng kwintas sa gamit ng babaeng yon." "Sinungaling," ganti ni Cassandra. Humahagulgol. "Pinilit mo lang ako. Tinakot mo ako." Napanood ni Jethro ang 2 taong minsan niyang pinagkatiwalaan na sirain ang isa't isa at wala siyang naramdaman kundi awa at pagkadismaya. Habang pinoposasan sila ng mga pulis, lumapit si Jethro kay Marco. "Ang mga binti ko, kaya kong pagalingin," sabi niya. "Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Pero ang bulok mong pagkatao, habang buhay mo yang dadalhin." Nang mailabas na sila, ang conference room ay napuno ng katahimikan. Niyakap siya ng kanyang mga magulang. Humingi sila ng tawad sa hindi nila paniniwala. Nang mag-isa na lang siya, itinulak ni Jethro ang kanyang wheelchair papunta sa malaking bintana. Tanaw mula roon ang buong syudad. Nakuha na niya ang hustisya. Naibalik na niya ang kanyang kumpanya at ang kanyang pangalan. Ngunit ang pakiramdam ay hindi buo. May isang kulang, ang pinakamahalagang piyesa sa lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig. Hinanap niya ang pangalan sa kanyang contacts. ELSEC. Tinitigan niya ang screen. Kailangan niya siyang mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ngunit paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na siya kayang patawarin nito? Ang takot na iyon ay mas malala pa kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya. Inabot ng halos 1 buwan bago natunton ni Jethro kung nasaan si Elsek. Hindi ito bumalik sa dati nilang bahay para protektahan ang kanyang mga kapatid mula sa iskandalo. Ipinadala niya ang mga ito sa isang kamag-anak sa probinsya. Siya naman ay naghahanap ng isang maliit na apartment at isang bagong trabaho. Natagpuan siya ni Jethro sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang dulo ng syudad. Isa siyang waitress. Pinanood muna siya ni Jethro mula sa loob ng kanyang kotse. Nakasuot ito ng simpleng itim na uniforme. Ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at epesyente. Ngunit ang ngiti na ibinibigay niya sa mga customer ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang apoy na dating nagliliyab doon ay tila napalitan ng abo. Isang malalim na sakit ang tumama sa dibdib ni Jethro. Siya ang may kasalanan nito. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kotse. Sa tulong ng kanyang driver, inilipat siya sa kanyang wheelchair. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hintayin mo na lang ako rito." Itinulak niya ang sarili papasok ng coffee shop. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ang nagpahayag ng kanyang pagdating. Nasa counter si Elsek, nakatalikod, nagpupunas ng mga tasa. Sa tunog ng kampana, lumingon ito. "Welcome to?" Natigilan siya. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Para kay Elsek, ang pagkakita kay Jethro ay parang isang suntok sa sikmura na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang lahat ng sakit, lahat ng alaala ay bumalik sa isang iglap. Nabitawan niya ang hawak niyang tasa. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang tunog ay pumunit sa katahimikan ng buong coffee shop. Nakatitig lang sila sa isa't isa, hindi alintana ang ilang customer na napatingin sa kanila. Si Jethro ang unang bumasag sa katahimikan. Itinulak niya ang kanyang wheelchair palapit sa counter. Bawat pag-ikot ng gulong ay parang isang mabigat na hakbang. "Elsek," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Anong ginagawa ninyo rito, sir?" tanong ni Elsek. Ang boses ay malamig
at formal. Nagsimula siyang mamulot ng mga bubog, umiiwas sa kanyang tingin. "Huwag mo na akong tawaging sir," pakiusap ni Jethro. "Nandito ako para..." "Kung nandito po kayo para magkape, mamaya na lang po kayo bumalik. Maglilinis lang po ako." Putol nito. "Hindi ako nandito para sa kape, Elsek. Nandito ako para sa'yo." Napatigil si Elsek sa pagpulot. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pader na mas mataas pa kaysa sa dating itinayo ni Jethro. "Wala na po tayong dapat pag-usapan," sabi niya. "Meron," giit ni Jethro. "Pakiusap, 5 minuto lang." Nag-atubili si Elsek, ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Jethro. Tumango siya at tinuro ang isang bakanting mesa sa sulok. Nang makaupo na sila, nagsimulang magsalita si Jethro. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sabuatan ni Marco at Cassandra, ang recording, ang pagnakaw sa kwintas, lahat ng katotohanan. Habang nagsasalita siya, wala siyang itinago. Inamin niya ang kanyang kahinaan, ang kanyang kaduwagan. "Naging duwag ako, Elsek," sabi niya. Tinitingnan ito ng diretso sa mga mata. "Hinayaan kong lamunin ako ng nakaraan ko. Hinayaan kong bulagin ako ng takot. At sa proseso, nasaktan ko ang nag-iisang tao na naging totoo sa akin. Patawarin mo ako." Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Patawarin mo ako sa lahat. Sa bawat masasakit na salita. Sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Patawad." Nakinig lang si Elsek. Ang kanyang muka ay hindi nagbabago. Ngunit sa loob, ang yelo sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. "Alam kong huli na siguro ang lahat," sabi ni Jethro. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Pero kailangan kong subukan." Tumingin siya sa kanyang mga binti. "Gusto kong maglakad ulit, Elsek," sabi niya. Ang mga mata ay muling nakatuon sa kanya. "Gusto kong maglakad papunta sa'yo." Sa harap ng nagugulat na mga mata ni Elsek at ng iba pang tao sa coffee shop, hinawakan ni Jethro ang gilid ng mesa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga braso ay nanginginig. Ang mga kalamnan sa kanyang mga binti na unti-unti nang nagkakaroon ng buhay dahil ito walang tigil na therapy ay naninikip sa sakit. Ngunit dahan-dahan, pulgada bawat pulgada, itinulak niya ang kanyang sarili patataas. Tumayo siya. Nanginginig. Hindi matatag. Pawis na pawis. Ngunit nakatayo. Binitawan niya ang pagkakahawak sa mesa. Sa loob ng 1 segundo, tila babagsak siya. Ngunit nahanap niya ang kanyang balanse. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kanang paa. 1 hakbang, 1 maliit. Nanginginig. Ngunit totoong hakbang. At isa pa, naglalakad siya. Papalapit kay Elsek. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ni Elsek ay gumuho. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay malayang dumaloy. Tumakbo siya. Hindi para saluhin siya, kundi para salubungin siya. Yumakap siya kay Jethro sa gitna ng kanyang 3 hakbang. Nagkasalubong sila sa gitna at sa yakap niya, sabay silang nanatiling nakatayo, matatag. "Pinapatawad na kita," bulong ni Elsek sa pagitan ng mga hikbi. "Matagal na." Niyakap siya ni Jethro nang mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na matagal niyang hinanap. Epilogo. 1 taon makalipas. Ang opisina ng CEO ng Sandoval Corp ay maliwanag at abala. Naglalakad si Jethro sa paligid. Walang bakas ng anumang kapansanan habang kausap ang kanyang executive secretary. "Elsek, pakitawagan mo si Mr. Tan. Sabihin mo, a-attend ako ng meeting bukas." "Okay, sir," sagot ni Elsek. Nakangiti habang nagtatype sa kanyang computer. Ang kanyang damit ay simple, ngunit elegant. At isa pa,
sabi ni Jethro, lumalapit sa kanyang mesa. Ano yon, Es? Hindi na natapos ni Elsek ang sasabihin. Kinuha ni Jethro ang kanyang kaliwang kamay at isinuot sa daliri nito ang isang simple ngunit napakagandang singsing na may diamante. Natigilan si Elsek, nakatitig sa kumikinang na bato. Lumuhod si Jethro sa harap niya, hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag mo na akong tawaging sir," sabi niya. "Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at saya. Dahil simula ngayon, may iba ka nang itatawag sa akin." Ngumiti siya. "Handa ka na bang maging Mrs. Sandoval?" Tumulo ang luha sa mga mata ni Elsek. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya. "Matagal na," sagot niya. "Matagal na akong handa."